Kaugnay po ng isyu o paksa sa kasaysayang ating isinadula ngayon ay may tinanggap kaming tanong mula kay Lourdes de Armas ng 1040 Lauro Street, Obando, Bulacan. Kababayan ko pa pala nagtanong ho. Ang tanong niya ganito, bakit daw po ang mga ministro sa Iglesia ni Cristo ay pinahintulutang mag-asawa? Ang sagot po namin ay sapagkat hindi po kailanman ipinagbawal ng Panginoon Diyos sa mga ministro ng tunay na iglesia ang mag-asawa ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Alam ninyo marahil at nabasa na sa dulang inyong sinubaybayan na ang nagbawal po ng pag-aasawa ay hindi ang Diyos, kundi ang kalaban ng Diyos, ang dyablo. Kaya kapag kami ho ay pinagbawalang mag-asawa, lilitaw, mahahanay kami doon sa relihiyon na hindi sa Diyos. Kaya po, ang tunay na iglesia ay makikilala nyo, ang sinusunod ay aral ng Diyos. Bakit po? Bakit kaya ang mga tunay na ministro sa tunay na iglesia ay pinapayagang mag-asawa? Ito po ay babasahin ko sa Genesis sa 2:18, 21 at hanggang 24 na. At sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mabuti na ang lalaki mag-isa. Si ilalalang ko ng isang katulong niya. Ano po sabi ng Diyos? Hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Kaya anong sabi niya? Ilalalang ko siya ng isang katulong niya. Baka naman hindi asawa tinutukoy na katulong. Baka naman po yan ay domestic helper. Gayong kaya, tuloy natin ang pagbasa dito sa 22 na. At ang tadyang na kinuha ng Panginoon Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae. At ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto, laman ng aking laman, si tatawaging babae, sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y maging isang laman. Yung po pala ay hindi katulong na domestic helper, kundi tinutukoy ng Biblia, asawa. Kaya, nang lalangin ng Diyos si Adan, hindi niya pinayagang mag-isa, sapagkat hindi niya mabuti yon. Kaya ilalalang ko ng isang katulong niya, binigyan ng asawa, at yun nga po si Eva. Kaya, dito po ay maliwanag na ang mga tao hindi binabawalang mag-asawa. O baka naman ho, pagka-saserdote na o ministro bawal na ho mag-asawa. Bawal kaya? Tanong natin sa Biblia, at yan ay nakasulat sa Mateo, dito po sa 8:14, ganito sinasabi, at ito'y sa panong Kristiyano na. At nang pumasok si Jesus sa bahay ni Pedro, nakita niya ang biyanang babae nito na nararatay dahil sa lagnat. Pagka ho ba ministro na, bawal na ho ba mag-asawa? Ba, hindi po. Katunayan, si Apostol Pedro may asawa. Ano katunayan? May biyanan. Baka naman si Pedro lang may asawa. Baka naman yung ibang apostol walang asawa. Wala nga kaya? Eto ho, hindi ko malam kung ginang Lourdes kayo o bini-bini, pagkat hindi nyo nailagay sa inyong sulat. Magkagayon man, ay ang mahalaga masagot namin ang inyong katanungan. Yun bang ibang mga apostol? Wala po bang asawa yon? 9:5 po ng unang Korinto, ganito ang sinasabi sa atin. Wala baga kaming matwid na magsipagsama ng isang asawa na sumasampalataya, gaya ng iba't ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at ni Cephas? Ano sabi ng Apostol Pablo? Wala baga kaming matwid na magsipagsama ng isang asawa na sumasampalataya, gaya ng iba't ibang mga apostol? Kung gayon, ang iba't ibang mga apostol ay may asawa. Maaaring itanong ng iba, si Pablo ho, may asawa ba yon? Wala nga. Pero walang nagbawal sa kanya. Kung hindi man siya nag-asawa, kusan loob niya yon. Ito kayang mga pari ho, sa kasalukuyan, yan ho ba'y kusan loob? O napilitan lang sila dahil may nagbawal sa kanila? Ako po hindi magbibintang sapagkat masama ho yun. Dito po sa Modern Times and the Living Past, sinulat po ng historiador na si Elson, pakinggan yung sabi ho. Nung taong 1773,
Si Hildebrand ay umupo sa luklukan ng Papa. Tinaglay ang pangalang Gregorio VII, ang isa sa mga unang pagbabago na kanyang ginawa na ukol sa mga may asawang pare. Isang matandang batas ng Iglesia Katolika, yung mga pare hindi dapat mag-asawa. Subalit ipinagwalang bahala ito ng marami sa kanila. Libu-libong mga pare ang namumuhay na kasama ng kani-kanilang mga asawa. Inutusan sila ni Gregorio na hiwalay nilang kanilang mga asawa. Nagkaroon ng laganap at mahigpit na pagtutol laban sa alituntunong ito. Subalit sa wakas, ang tuntunin naging pangkalahatan sa Iglesia Katolika Romana. Ang mga pare ho ba, kusan looban nila ang hindi pag-aasawa? Hindi po. Gustong-gusto nga nilang mag-asawa eh. Tutol ang budhin nila sa hindi pag-aasawa. Ngunit dahil sa inibatas ng kapapahan, si Papa Gregorio VII, napilitan sila na hindi mag-asawa. Ngayon, maaaring sabihin ng iba, aba, meron ng batayan ng pare, kaya bawal mag-asawa? Ano rin pinagbabatayan nila? Mabuti basahin ko sa unang Korinto 7:8, ganito po ang basa natin sa Biblia. Datapwat sinabi ko sa mga walang asawa at sa mga babaeng bao, mabuti sa kanila kung sila'y magsipanatiling gayon sa mga katwidbagay gaya ko. Sabi niya ni Pablo kung si Pablo walang asawa, sabi niya, mabuti pa doon sa mga babaeng bao at sa mga iba, huwag na rin mag-asawa, katulad ko. Aba, yun ba'y batas ni Pablo? At batas ba ng Diyos yan? Sinagot din kasunod na talata lang Meron sinasabi si Pablo, eto po, 9. Ngunit, kung sila'y hindi makapagpigil, ay magsipag-asawa, sapagkat magaling ang mag-asawa kaysa mga gningas ang pita. Kaya, mabuti pa mag-asawa. Hindi ho bawal ang mag-asawa kung bawal yan, ba't nag-asawa si Apostol Pedro? Kung bawal yan, bakit ang iba't ibang mga apostol ay may asawa? Kung bawal yan, bakit sinabi ni Apostol Pablo, dapat ng obispo merong isang asawa? O di hindi ho bawal sa tunay na ministro ang mag-asawa. Kaya sa loob ng tunay na iglesia, pinahintulutan ng ministro na mag-asawa. Pero isa lang. Yun ang sabi ng Biblia. Kaya yung pareho sa hindi nila pag-aasawa, hindi utos ng Diyos ang sinusunod. Anong utos? Utos ho ng Papa. At, uulitin ko sa 1 Timoteo 4:1-3, aral ho ng demonyo yan Hindi ho sa Diyos galing yan. Magagalit ho ba kayo sa aral ng Diyos? Alam namin, hindi. Sapagkat alam namin na ang mga Kristiyano sumasampalataya sa sinasabi ng banal na kasulatan. Umaasa kami na iyan ay maliwanag po sa inyo at sana ay ang kababayan kong si Lourdes de Armas ay maliwanagan sa sinasabi ng Biblia na ang tunay na ministro sa tunay na iglesia pinahintulutang mag-asawa sapagkat kailanman walang ipinagbabawal ang Diyos na ang tunay na ministro ay mag-asawa. At sa muli, inaasahan naming susubaybayan ninyo ang palatuntunan ito sapagkat nananalig kami na sa pagsubaybay ninyo, makikinabang kayo at ang inyong kaluluwa at magkakasama-sama tayo sa matuwid na paglilingkod sa Diyos.